Siya po ang Executive Director and Spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP. Walang iba kundi si Mr. Alex Siague. Sir Alex, magandang hapon po, Bong Nebriha, para sa Biyaheng IZ. Magandang hapon na Sir Bo. Magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa. Sir Alex, eto, no, karamihan, 100 na ang presyo ng diesel ngayon. Ano po ang ginagawang hakbang ng... Totoo yan. Totoo yan. Pag umorder ka ng bulk order ngayon sa mga companies, ayaw nilang mag-deliver kasi daw kailangan cash and then at saka i-deliver ang presyo good for 1 day lang. So kung ipapadeliver mo bukas, kailangan bayaran mo yung kung ano yung presyo bukas. Oo. So isang linggo siguro 3-4 na beses sila nag-a-adjust ng presyo ng petrolyo. Kaya ayaw nila mag-deliver ng for next week. Kunyari, gusto mo po mag-deliver ng bulk, hindi sila nag-deliver. So araw-araw, Sir Alex, pero may supply naman. May supply naman kasi ayon na rin sa Department of Energy, merong 50 days supply ang mga oil companies. Kaya nga doon kami nagtataka, kung may dati ng inventaryo yan, ng mga oil companies, bakit sila magtataas? Kasi I'm sure, kung inventaryo nila yan, mababa pa ang pagkakuha nila yan, mababa pa ang presyo. Kasi magdadalawang linggo pa lang naman yung gera sa Middle East. So yung nakuha nilang inventory, mura pa yung pagkakuha nila dyan. Kaya lang, yung mga ino-order nila ngayon para doon sa pang-replenish ng inventory nila, ayun ang mataas. Kaya yung mga oil companies, nagtaas na. Samantalang yung pinagbabasihan nila, yung dati nilang inventaryo. Sir Alex, ang pagkakaalam ko, ang mga provincial buses ang unang na pagbigyan magtaas ng pasahe. Tama po ba? Tama yun, Sir Bong. No? Noong March 13, napirmahan yung fair decision, fair order decision na increasing yung pamasahe ng provincial bus. At na-implement yun ng the following day, Saturday. Kaya na-implement na yun nationwide. Sir Alex, ito, no? Na pirmahan yan, na-implement yan, Sabado, sabi niyo po, ito, magtataas na naman tayo. Paano yun? Will that be enough, yung fair hike na yun na binigay sa inyo? Well, titinan natin kasi I'm sure pinag-aralan din ng pamahalaan yan, kaya nila Muko na putol yata para makita natin kung kakayanin ng mga operator at siguro meron din mga kailangan gawin yung mga operator, magbabawas ng biyahe, magkakaroon tayo ng mga reduction in operating expenses para makayanan natin yung pagtaas ng kasi almost 100% na yung increase ng halaga ng diesel fuel. Pero Sir Alex, ito, mag-Holy Week tayo, Semana Santa tayo, no? Alam naman natin, yung panahon na yan ay exodus ng ating mga kababayan, pabalik ng mga probinsya. Makakaasa ba sila na wala na tayong pagtaas bago mag-Holy Week? O kung magpapareserve sila ngayon, kung magkano binayaran nila, yun na? Actually, ganun nga mangyayari na Sir Bong, no? Kung magkano binayaran nila doon sa advance reservation nila, yun na yung babayaran nila. Kasi ni-require kasi kami ng gobyerno na kailangan namin ng advance reservation, meron kami online booking. Maganda rin yon para sa mga operator, para pag
yung biyahe mo, kunyari, ng Holy Monday, Oo. alam mo na kung ilan ang bus Kakailanganin yung mo. ilan yung bus na itatakbo mo kasi yun lang ang pasahero na nag-book, no? Oo. So, Oo. pagka kulang yung pasahero, pwede mo i-combine yung mga dispatchada mo para hindi naman malugi yung iyong operation. Kaya nga eh. Tama Sir Alex, ano? So basically, mababawasan yung talagang oras ng biyahe nyo kasi parang magko-combine na lang kayo ng mga ng biyahe. Tama po ba? Tama yun, Sir Bong. Kasi lalo na yung mga biyahe dito sa Luzon, no? Oo. Pag napansin mo, pagka ordinarily, pagka mga peak season na ganito, katulad ng Semana Santa, Oo. may mga biyahe dyan sa bandang Pangasinan, every 30 minutes ang alis ng bus dyan eh. Oo, tama. Oo. Every 30 minutes para yung mga pasahero na uuwi ng probinsya, may masasakyan sila. Pati yung mga pasahero na along the way. Along Kasi the way, mapipick up. Yes. mapipick up nila. Kunyari, every 30 minutes, ang laman pa lang ng bus mo, 20 pa lang, Aalis na. pati yung pag oras, aalis na yan kasi yung mga ibang pasahero along the way, dun sasakay, meron silang masasakyan. Oo. Pero pagka ganito na napakataas ng halaga ng fuel, maninigurado ka bago umalis ng terminal yan Puno na. dito sa Manila, kailangan puno na para Oo. may pambayad ka ng krudo, may pambayad ka ng sweldo ng tao, may pambayad ka ng toll fee, yung mga road expenses, no? Opo. Kailangan maka-break even man lang doon para hindi ka mag-abono kasi wala namang pera yung driver eh Oo. na pang-abono doon sa pag bumili siya ng crudo doon along the way. So, lalo na Sir Bong, alam mo sa pag tumawid ka ngayon, pupuntang Visayas, Mindanao. Yes, yung long haul. Yung mga ferry operators na nag-increase na ng pamasahe. Oh, tama. Isa rin sila sa mga unang pinayagan magtaas ng marina, yung mga ferry na yan. So, apektado rin kayo niyan, Tama nga, Sir Alex. Apektado yung mga bus, more than 15 to 25% ang increase nila. Yes, oo. Pati yung mga pasahero, kasi yung pasahero din, magbabayad din sa ferry. So, mga 15 to 25% din ang babayaran niya na extra para makatawid siya ng papuntan sa kanyang probinsya. Sir Alex, yung mga kababayan natin, usually pag Semana Santa, dagsaan sa mga terminal yan, to the point na yung mga bus companies humihingi pa ng special permits para magdagdag ng bus. Palagay nyo, meron pa tayong inaasahang dagdag ng bus para for the special permits ngayong Semana Santa kahit ganito kataas yung presyo ng krudo? Alam mo, kahit na maraming may problema sa Pilipinas, kasi yung OFW, maraming Yes. Oo. siguradong uuwi dito sa Pilipinas dahil doon sa problema sa Middle East, pagdating ng Semana Santa, panahon yan ng mga ng mga panata, Yes. maraming reunion yung mga pamilya, gagawa ng paraan ng ating mga kababayan na umuwi. So, mas mahirap sa kanila kung gagamit sila ng private na sasakyan kasi mas mahirap. Palaki rin ang babayaran nila sa ferry. Sa toll. Malaki ang babayaran Sa nila toll. sa crudo. Pero pwedeng mangyari na pagdating nila doon sa isang lugar na inaasahan nila na merong crudo, pagdating doon walang crudo, walang mga fuel na available. Tama, Paano sila? May stranded sila. So, hindi katulad ng mga bus companies, bago bumiyahe yan, Sigurado na. sinisiguro namin na along the way, meron kaming crudo na gagamitin namin along the way. Kasi, pag papunta ka ng Mindanao, siguro kailangan mo ng dalawang refueling point yun. Isa sa Bicol, isa sa Visayas, no? Oo. Para makarating ka ng Mindanao. Ayun yung mga dapat na pag-aralan ng Yes. mga babiyahe na pagdadala ng sasakyan. Kasi baka mas malaki ang problema nila kung magdadala sila ng sasakyan kaysa sa sumakay ng bus. Mas maginhawa sumakay ng bus. Oo, alam naman natin, Sir Alex, mas mahal ang presyo ng produktong petrolyo sa probinsya, okay lang yon yung mahal. Kaysa yung sa wala kang makukunan, paano ka makakauwi niyan,
magandang point yun, no, Sir Alex, na mag-bus na lang. Tama yun eh. Alam mo, maaring dito sa Manila, meron ka available na fuel dito. Tama. Pero pag probinsya na inaasahan mapagkakargahan, paano kung ano doon, yung oil retail station doon, Yes. walang available, stranded ka. Tama po yan, Sir Alex. Anyway, Sir Alex, lagi po namin kayo nakakapanayam dito sa programa na to. Magmula pa lang, hindi pa nga po nagtataas yung presyo ng produktong petrolyo dahil sa gera, yung mga normal increases pa lang, kinakausap na po namin kayo. Ngayon, nandito na po tayo sa panahon na sobrang taas na po talaga ng presyo ng produktong petrolyo. Salamat po sa panahon nyo, Sir Alex. Sana po mabawas-bawasan kahit paano yung presyo nito bago magsimana Santa. Sir Alex, maraming salamat po sa panahon. Salamat din sa panahon na alam mo, maganda yung paliwanagan natin para ang ating kababayan din maliwanagan Tama sila po. sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Tama po, Sir Alex. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil yung mga impormasyon, yung insights na binibigay nyo ay napakahalaga. Lalong-lalo na yung biyahe, nagagamit ng sariling kotse. Baka mamaya mahirapan kayo magpagas sa probinsya. Magandang point po yon, Sir Alex. Maraming salamat po. Salamat din, Sir Bong. Salamat. Ayan po si Sir Alex Yage, ang Executive Director and Spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines.